patuloy na naglilingkod sa pamilyang Pilipino, sa sambayanan at sa buong mundo. GMA on its 45th year of responsible broadcasting. Loca Productions, in cooperation with GMA, presents Eye to Eye. Your host, Inday Patiday. Good afternoon, ho. Welcome sa ating Wednesday edition ng Eye to Eye. Please stay with us and keep us company up to 6 o'clock in the evening. Medyo maraming pangyari ho ngayong week na to. So, sit back, relax, enjoy. At kami na ang bahala dito. To start off, narito muna ang ating special eye catcher, mga kaibigan. Ang manager, mentor, discoverer, lahat-lahat na unang direktor ni Robin Padilla. Siya ho ang man of the hour ngayon. Siya ang laman ng mga payagan. Si Robin Padilla. Si Deo Fajardo Jr. again. Magandang hapon ho sa inyong lahat. I hope hindi ko kayo magsawa sa akin dahil madalas ako rito. Hindi, kaya naman ikaw pinapunta ko ka ngayon dahil nga masyadong mabilis yata ang pangyayari, Deo. Biro mo kahapon, ho, ginupitan mo si Robin Padilla sa Camp Bikutan. Andun ka pa noon? Andun ako nung umpisa na 3 hours yata siyang natapos dahil bawal palang gupitan ng inmate ng ibang barbero. So, dapat barbero ng ano, kay si Boy Navarrete hindi pinatawag. Dahil alam ko yun ang official na ano ni Robin. Hanggang ginugupitan siya, di ko malaman kung buhok sibuyas, yung tangkay ng sibuyas yung kanyang buhok dahil merong Pwede ba mahaba, natin may pakita? Pwede bang i-roll natin yung VTR para, okay, yung talagang full ano, tapos voice over na lang si Deo. Para makita natin, okay, ayan, yung ginugupitan na ba siya niyan? Nag-start na yan. Nag-start. How did he take it, Deo? Ang alin? Yung gugupitan siya? Hindi, talagang plano niya yon nung siya sumurrender Sa Camp Bikutan yan, sa Camp kahapon Bikutan yan, pa kahapon. Kahapon, no, na wala kaming kakabakabat, wala kaming kaalam-alam na ina pala ang huling kita namin sa kanya sa Bikutan. Noon mang the first day na sumurrender siya, unang sinabi niya unang binati ko sa kanya yung buhok niya, sabi ko, ang haba ng buhok mo na naman. Di ba masubagay sa'yo yung skinhead? Sabi niya, di ko ngayoko nung skinhead na gupit dahil baka sabihin na naman mukha ako talagang kriminal. Kaya ang ginupit sa kanya yung gupit na normal, yung talagang typical na gupit. Pero hindi mo natatandaan, Deo, na yan ang itsura niya nung una mo siya makilala? Hindi naman ganyan ang buhok niya noon eh. Pero ano, parang naging ganyan nung at his, Alam mo nga nung kahapon, kasi kahapon nagbibiroan kami, sabi niya, yung ikaw, mukhang nagustuhan mo pa yata yung pagkakakulong ko dahil bakit biglang naging maliwalas ang mukha mo tsaka bumata ka yata, sabi niya, biro niya sa akin. Sabi ko, alam mo, tingin ko naman sa'yo, parang nagbalik yung 1984 dahil bigla siyang parang ang bata-bata niya kahapon nung magupitan siya. Para bang bumalik yung 15, 16 years old lang siya. So hindi siya nag-hesitate na gugupitan siya. Walang kumbaga resentment. Gusto niya talaga. Ito gusto niya talaga. Talagang yun ang kauna-unahan niya sinabi na nung sumurrender siya, sabi niya kung pwedeng magupitan siya pagdating niyang araw sa kung saan man sa Bikutan. Sino yung barbero niya? Inmate din na nandoon. Hindi pwedeng gupitan ng iba. Oo, yun ang... Kaya naghihintay kasi na tawag si Boy Navarrete. Ayan na siya, ang ginugupitan. Hanggang... Ang tagal niya, sabi niya, ang tagal naman itong gupitan namin dahil ang dami-dami rin nagpunta na bumisita nga, nag-interview rin sa kanya. Kaya madalas nahihinto, tapos gugupitan siya uli, tapos sasakit yung likod niya. Siguro mga 7 times na dumadaing siya dahil pagtayo niya, hindi niya maituwid yung likod niya para siyang matanda na nakabaluktot dahil... Sa sakit ng likod niya. Oo, napakasakit daw ng likod niya. Kahapon yan nangyari, Deo, no? Kahapon ba alam niya na at alam niyo na ba na dadalhin siya sa munting lupa kanina? Hindi.
Sabi pa nga niya sa akin na narinig ng mama niya at saka narinig nung isang yung tita Banji niya na nasa Angeles. Sabi niya, di ko may papakiusap sana ako sa'yo. Sabi niya, pwede bang araw-araw pumunta ka rito dahil marami tayong pag-uusapan kung pwede mo akong dalawin araw-araw. Dalan mo ako rito ng mga yellow pad at saka pencil. Sabi niya, bakit? Sabi ko, ano bang gusto mong gawin? Gusto kong sumulat ng libro. Sabi niya, kung yung mga time na nandito ako, gusto kong magsulat ng magsulat. Eh, meron naman siya talagang galing sa pagsusulat eh. Sabi ko, ano naman isusulat mo? Sabi niya, alam mo, minaisip akong ng title nung kagabi. Sabi niya, parang tipong like, ang dilim, ang liwanag sa loob ng rehas na bakal. Tapos, parang personal experiences niya sa loob. Yun daw ang gusto niyang gawin na pwede niyang ipapublish, ibigay sa akin ng manuscript pagkatapos, something like that. Oh, pero walang kaalam-alam at hindi rin niya alam during that time kahapon na dadalhin siya sa munti, sa Muntinlupa. Wala siyang alam. Kanina umaga. Wala siyang sinasabi. Maski sa amin, wala kaming kaalam-alam na gano'n na mangyayari. So, nung ginagupitan niya, Deo, nandun ka? Oo, nakaharap kami doon. Mama niya, ako, Tita Banji niya, yung ilang uncle niya nandoon. So pero ang balita ko kasi, ewan ko lang kung nakuha nila kanina, pagdating sa Muntinlupa, ginupitan siya uli. Oo, yata. Alam mo bang ginupitan siya uli sa Hindi. Muntinlupa? Pero kasi yung gupit niya, yung gupit niya, normal na gupit ng isang, yung typical na gupit ng lalaki na kasing edad niya. Doon yata sa loob ng munti, hindi yata ganong klase ang gupit eh. Ano bang gupit sa loob ng Yung Muntinlupa? parang skinhead. Skinhead? Oo, yung Anong parang tawag kalbo. doon? Yung halos kalbo. Yung parang yung buhok inuso nila, ni Richard. Keanu Reeves. So, yung buhok nila Michael Rivero ngayon, buhok nila Cesar Montano, ganun buhok nila Gary Estrada, yung mga ganun. So, iba na ngayon ang itsura ni Robin, hindi na yung gupit na yan. Siguro, dahil kung ginupitan siya ng skinhead, hindi na nga ganun ang buhok niya. Pero yung ang buhok niya nung araw sa pelikula niyang Barumbado eh. Tsaka, hindi ba sa anak ni Baby Ama, yung kalbo rin siya. Kinalbo siya doon eh. So, hindi naman nag-specify si Robin kung hanggang saan lang ang gusto niya. Hindi ba pwede yun? Hindi naman. Wala naman siyang sinabing basta sabi niya, since hindi naman masyadong marunong gumupit hindi naman yata talagang barber yung bagat na gumugupit sa kanya, may konting experience lang, kaya wala namang magagawa, pinagpasalamatan na niya yun. After nung magupitan nga siya, nakikita mo yung yung rehas na nandoon kanina. Kasi Tirso dumating. Hindi namin siya inabutan, hindi kami umabot doon. Maraming nag-aabang sa kanyang fan sa gitna ng ulan na nakikiusap lang na kung pwede sumilip siya. Kaya sumilip pa nga sumilip siya rin kumaway. Nag-iiyakan yung ibang fans niya rin sa labas. May mga crew pa ng pelikula, yung mga movie outfits na napagtrabaho niya na nandoon. Nandun Na hindi nakapasok. Bakit? Umuulan. Kasi meron yatang bilang naman dapat pumasok doon. May dalang pag-iniwan lang yung mga pagkain na pasalubong sa kanya. Inuwi mo raw yung mga buhok? Hindi naman, hindi ko naman inuwi. Yung alam mong, ang buhok na nasa akin, yung buhok niya nung natatandaan mo yung mahabang-mahaba niyang buhok. Yes, Nung ginupit, nakatago sa akin yun. Katulad din nung ginawa ko sa buhok ni Rudy Fernandez, nung kalbuhin siya doon sa pelikulang Baby Ama, yun the first one. Yes. Nakatago hanggang ngayon sa akin yung buhok na yun. Yun yung buhok ni Robin, yung hanggang balikat. Ay yung shoulder length ng buhok niya. Nung gupit nasa akin, nakatago yung kalahati. And would you believe kung kanina nandun yung kalahati? Nasaan yung Naki Maristela. Okay, Maristela. Naki Maristela yung kalahati. Pinagatian namin dalawa. Maristela, hindi ko alam nasa yung buhok ni Robin. Nung araw pa pala. Anyway, ito lapit nang matapos. Lapit nang matapos yan, no. Pero umikli pa yan, maikli na yung buhok niya eh. Halos mga 1 inch yung yung nasa harap. Kung ganyan na... Pero bumagay sa kanya na mukha nga siyang, kaya sabi ko suddenly parang 1984 ulit. Sabi na ko, di ko kung pwede lang ibalik ang 1984. Kung pwede nga lang ibalik ang 1974. 84. 74 nga ang gusto ko 74 sa atin. Pero sa kanya 84.